Bakit ba atat na atat ito si Senador Rodante Marcoleta na malagay talaga sa Witness Protection Program itong mga diskaya sa Department of Justice? Ito pinagtalunan na nung nakaraang mga hearing. Naulit na naman. Ano kaya talagang layunin dito nitong senador? Ang bagitong senador na ito at bakit masyado siyang para bang pumapabor sa diskaya kaysa sa ibang mga testigo na dapat bigyan ng proteksyon. To the statement of the good senator that we are being selective. The process of application. Yun ang ginagawa the process mo, of application, is sir. selective application of the law. Sinasabi natin walang requirement ng restitution. Will you agree? I agree, sir. It is not explicitly stated in the law. It is not explicitly stated in the law, but It is not explicitly stated in the law, but you're requiring them to restitute. no, sir. Let me just explain, if you will allow me to finish. There is no explicit provision in the law calling for restitution. However, there is a memorandum of agreement whereby terms and conditions can be stated therein. Ayon kay Marcoleta, Yeah. para lamang sa nag-a-apply Ayun, bilang ano, state witness ang kondisyon na magbalik ng yaman. Yun eh. Di ba kung yung mapapansin, nakipagtalo rin ito si Marcoleta, Senador Marcoleta, kay dating Justice Secretary Boying Rimulya. Ngayon ang kanyang kinakatalo dito at pinagdidibati ito si Prosecutors General na si Padulyon. Prosecutors General Padulyon. So alam niya ang batas, alam niya ang proseso sa DOJ. Bago ka pumasok, maging ma-qualify sa Witness Protection Program. Di ba ang Witness Protection Program ay under yan ng DOJ, Executive Department. Although may mga rules, may mga batas. Bakit pinakikialaman ng senador? Di ba ang trabaho ng senador, lalo na sa public hearing and aid of legislation? Di gumawa ka ng batas na ipagbawal mo ng tuluyan na huwag isingit ng DOJ ang issue na kailangan babawi muna ang pera bago magkaroon ng Witness Protection Program sa isang personalidad. Di ba? Bakit yung policy ng DOJ laging kinukontra ni Marcoleta? At ang dami ng pwedeng pumasok at nag-a-apply sa Witness Protection Program, bakit ang pamilyang Diskaya lang ang patuloy niyang isinisingit at ipinaglalaban? Paano ang karapatan? Kung mayroong karapatan ng Diskaya maging Witness Protection Program, mailalim sila ron, ay meron din yung mga district engineer, undersecretary, at iba pang testigo o sangkot dito ho sa flood control scam. Diba? Pero wala naman kaming narinig, at ako'y wala akong naririnig kay Senador Marcoleta na kanyang ipinaglalaban ng ibang testigo. Paulit-ulit na lang siya na ang Diskaya lang ang kanyang pinoproteksyonan. At hindi maitatago, public hearing, pinipilit niya paulit-ulit. Kinukontra niya ang policy ng DOJ sa Witness Protection Program. Bakit, Senador? Nagtatanong lang po. Kilala mo ako, kilala kita. Bakit ganun? Anong meron sa Diskaya at bakit yan lagi ang pinagtutuunan mo ng pansin? Sinabi na nga nung Prosecutors General, mag-apply sila, pag qualified sila, ay di papasok. Pag hindi, di hindi. Sinabi na nga nung Prosecutors General na hindi na nga papairal yung magbalik muna sila ng pera. Although yan ay gustong policy ng DOJ ng pamahalaan, magbalik kayo ng pera. Kasi nang layunin ng gobyerno, babawi yung perang pag-aari ng bayan, kasuhan sila at makulong. Kaya bago ka bigyan ng proteksyon ng taong bayan, pag ikaw kasi ay sumailalim sa Witness Protection Program, gagastos dito mamamayan Pilipino. Pera ng taong bayan ang gagastusin dyan para sila'y proteksyonan. Isipin mo, kumita ka ng bilyon-bilyon sa racket ng Public Works Project. Tapos ngayon, sasama ka pa dyan sa Witness Protection Program para malibre. Sobra na yan. Kaya tama lang yung ginagawa ng DOJ o magbalik ka muna ng pera na illegal mo kinuha sa bayan. Then aaralin namin kung pwede ka sumailalim sa Witness Protection Program. Yan ang sinasabi ni Secretary Boying Rimulya pa at ngayon, ang Prosecutors General. Hindi maintindihan ni Marcoleta. Pinipilit niya na hindi daw ma-qualified yung Diskaya kasi hinihingat inuuna yung pera.
Wow. Tanong ko sa inyo, magaling bang abogado si Marcoleta? Siya ba'y di kampanilyang abogado? Siya ba'y talagang matalino at matapang na abogado? Kasi yung pagkakilala ko sa kanya, congressman at abogado lang eh. Pero yung talino, eksperto, at iba pa, hindi ko alam, kaya nagtatanong ko sa inyo. Baka yung mga nanonood, nakakakilala, baka pwede nyo kaming bigyan ng feedback sa comment section. Talaga bang matalino at magaling na abogado si Marcoleta? Kasi yung pagkakilala ko sa kanya, simple lang eh. Congressman, senador, at abogado. Kaya yung kanyang mga sinasabi at ginagawa sa Senado, hindi ko alam kung bakit gano'n. Diba? Ang investigation in aid of legislation. Ang investigation, ginagastusan ng taong bayan, pinapanagot ang dapat managot. At hindi trabaho ng senador na ang dating ay parang protektor ng involved sa scam. Malinaw pa sa sikat ng araw, anumang oras, saan man kayo nandoon sa buong mundo. Sabit at may kinalaman ng diskaya sa scam na ito, na bilyong perang nawala sa pera ng bayan. Bakit parang pinoproteksyonan? Dapat nga kalabuso na yung mga yan, dapat nga nakakulong na yung mga yan eh. Sa Senado pa lang nakakulong eh. Di ba? Ganon. Kaya nakakapagtaka na merong isang senador na masyadong interesado sa buhay at proteksyon ng mga diskaya. Paano kaya, senador, yung proteksyon at buhay ng mga mahihirap na Pilipinong kasali sa may-ari ng perang ninakaw at inabuso? Bilyon o trilyong perang nawala sa mamayang Pilipino. Sana maramdaman din namin ganon ang iyong pagmamalasakit. Kung anong pagmamalasakit mo sa mga diskaya, ganon din sanang kalalim ang pagmamalasakit mo sa pera o yung mga Pilipinong may-ari ng pera. Pakialam mo, sana ipakita mo, senador, para naman maging fair ang nakikita namin sa ginagawa mo bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Di ba? Hindi nga ako nakarinig sa iyo na binatikos mo yung kapwa mo senador na sinasangkot sa korupsyon. Na ngayon ay naglulumiyad ang daan-daang milyong idiniliver ni Undersecretary Bernardo sa mga bahay at opisina ng mga senador na kasama mo. Ni hindi mo man lang, wala ka man lang sinabi tungkol dyan. Pero lagi ka nakatutok sa diskaya. Masyadong malalim yata ang relasyon mo sa diskaya. Bakit? Anong meron? Nagtatanong lang. Ha? Kayong mga mamamayang nanonood, nakikinig. Iso lang ito, walang personalan. Anong tingin ninyo sa mga ginagawang ito ng senador? Mga opisalis ng DOJ, sabi nga niya, isa medyo nakaka-insulto pa, sabi niya, bakit naman ka taga-DOJ nandito? Ginanong pa niya yung Prosecutors General na inimbitahan at guest ng committee. Ang sasabihin ng senador, hindi ko maintindihan bakit nandito kayo eh. Wow! Di ba Department of Justice, abogado ng mamamayan, ang taong bayan ang may-ari ng pera? So ang DOJ, abogado ng mamamayan, dapat talagang nandun sa hearing. Bakit tinanong? Bakit kayo nandito? Hindi nga daw niya alam bakit nandito kayo. Yung pa yung pagkakabanggit on record binastos na niya, ininsulto pa niya, yung mga tiga-DOJ, pati yung chairman ng committee, nag-imbita, binastos din ni Marcoleta. Ibang klase itong naka-BMW ito, ha? BMW talaga. Natawa tuloy ako, nasamid tuloy ako.